Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa zodiac sign na Aquarius. With the earth elements, Lola Baby nagpapakilala po. Bibigyan ko po kayo ng reading ha. General reading po ito. Simula ng July 17 to 24. Okay? Yan. So let's see. Okay, the energies na papalibot. Okay? Yan. So, para malaman ninyo, energies is very, very fluid. Pwedeng magpabago-bago. So, tingnan natin na saang areas ito sa buhay ninyo. Yan. The Aquarius. So, naririto ang tinatawag na the Fool. Okay? It's like ano itong tatambad sa inyo, di ba? Kumbaga dito, it's like zero, di ba? Blanco. Ano ang tatambad sa iyo? Okay? So, naririto ang tinatawag na the world. Okay? Yan. So, saan ito? Di ba? Saan ito? Sa trabaho? Sa tao? Mga bagay? Tingnan natin, ha? So, meron ditong tinatawag na the Mars, di ba? So, ibig sabihin nito, ito yung tinatawag na magato, di ba? It's like a relationship is hindi pangmatagalan. Magato, yan ha. Hindi pwedeng asahan. Hindi pwedeng pagkatiwalaan, di ba? Yan. So, titingnan natin saan areas ito. Okay? Yan. So, narito ang tinatawag na the death, di ba? So, naririto ang tinatawag dito na, sandali yung ilong ko, temperance, okay? Maganda naman. So, narito ang tinatawag the hermit, okay? Yan. So, ibig sabihin nito, before you decide, okay? Bago kayo magplano, bago kayo umaksyon, magbigay ng inyong damdamin, okay? Saloobin, pakaisiping mabuti. It's like tinatawag, kailangan baybayin, i-organize, di ba? Ayusin. Yan ha, it's more about tinatawag na maybe you need the help of God, of the universe, di ba? Yan. Kung merong kailangang baybayin, ayusin. Dahil meron ditong kasiraan, okay? It's like hindi ito pangmatagalan, di ba? It's like para bagang sasakyan, di ba? Kasi narinig ang the Mars. Ibig sabihin nito, halimbawa, binili mo yung sasakyan 10 years ago. So, ibig sabihin, hindi pang matagalan. Maaring kailangang i-repair, di ba? Kailangang may mga ayusin, baka yung electricity ng sasakyan, or kailangang mag-replace ng bago, bumili ng bago, di ba? The same with the house, with your house. Kung ang bahay na tinitirhan mo is kailangan ng tinatawag na kumpuni, renovation, repair, di ba? Kasi narito, haharap ka, okay? Yan. Sa hindi mo pa alam, okay? Yung tinatawag na, it's like, pag humarap ka, doon mo palang malalaman ang problema, 'di ba? Kailangan ng tinatawag na masusing pag-aaral, masusing pag-iisip, 'di ba? Yan, masusing intelihente. 'Di ba? Yan. So meron ditong it's like this person, 'di ba? Maybe this person is once upon a time, ibig sabihin, endearment, di ba, mahal sa buhay mo, okay? Maaari sabihin na nating nakakaroon na ng, yung kanyang health bumibigay, di ba? Yan. So, maaring ito yung tinatawag na may mga pagbabagong mangyayari sa buhay ng taong ito, di ba? Maaring sabihin na nating tinatawag na hindi na siya
it's more about hindi na siya active. Maaaring hindi na siya active publicly. So, ibig sabihin nito yung tinatawag maaring meron ng kalituhan, di ba? It's more about, nakita ko yan ha, pagbabago. Okay? Sa kanilang, halimbawa, anyo, kaisipan, di ba? It's like, siguro may kalituhan na, di ba? Yan. Maybe this person is experiencing dementia, senile, di ba? Maaring their health, di ba? So nakikita dito, tinatawag, huwag kang panghinaan, di ba? Huwag kang panghinaan ng isip, ng puso, ng lakas, di ba? So narito yung tinatawag na the death, okay? So ibig sabihin, meron ditong sabihin na nating it has something to do about redemption, okay? Or maaring may mga bagay. Sandali lang, dahil lumabas dito ang the world, okay? Maaring sabihin nating magkakaroon ng graduation, pagtatapos, di ba? Accomplishment, magkakaroon ng accomplishment sa buhay nyo, di ba? Yan. There is a relationship. Ibig sabihin nitong relationship nito, it needs to be fixed, di ba? Ang nakikita ko dito ay maaring na-abandoned ang relationship na ito, di ba? Maybe a family, a house, di ba? A marriage. So, ibig sabihin nito yung tinatawag, magkakaroon ng tinatawag na healing, forgiveness. Okay? Yan. So, whatever is this, kung ano itong, it's like guguho. Yan, no? Kasi narito, it's like panghihinaan kayo ng loob, di ba? Panghihinaan ka. Huwag, okay? Huwag. Yan. Maaari ito yung tinatawag na, ano yung in disguise? Angels in disguise, di ba? Mga kumbaga dito maaari ito pinahintulutan na mangyari, di ba? Dahil meron itong kapalit. Kasi narito ang tinatawag na the Mars and the death, di ba? Okay? Siguro kaya ito'y mangyayari, it's like magkakaroon ng losses or tinatawag na it's like may sa hinagap mo, di ba? Hindi mo alam na mangyayari ito. Yan. It's like pinahintulutan na mangyari ito dahil merong kapalit, di ba? May mas magandang mangyayari or naghihintay sa inyo, di ba? Maybe a loss of job, a loss of health, a loss of a loved ones. Okay, tinatawag na broken family, a broken marriage, broken relationship, broken career, di ba? Yan. Ano nga ba yun? Teka ha. Siguro, talagang ito'y pinahintulutan, okay? Dahil merong nakatakdang para sa inyo. Nakatakdang mas maganda para sa inyo. Okay? Meron ditong tinatawag na a broken relationship, broken marriage, broken family. So magkakaroon ng healing, di ba? Or maybe a marriage, di ba? Marriage mo man yan, marriage ng iyong magulang, kung ano man, kung sino may marriage dito, significant sa inyo, related sa inyo itong mga taong ito, di ba? So this person, ibig sabihin ito, it's like tinatanggap na niya ang kanyang kapalaran, di ba? So ibig sabihin ito yung tinatawag giving themselves, di ba? Iniaalay nila sa Diyos ang kanilang kapalaran, di ba? Yan. So, yun ang nakikita ko, ha? Whatever is this, kung ano man ito, ha? Okay. Since itong mga
sabihin na nating maaring recently or from the past, kung gaano man ito katagal, di ba? Mga dalahin ninyo sa buhay, pain, sufferings, di ba? Injustice, ano pa, okay? Sabihin natin baka hindi ko alam kung pwede kong sabihin yung term na kamalasan, di ba? Magkakaroon din ito ng hangganan, matatapos din ito, di ba? Ito yung tinatawag the grace of God will pour upon you. Okay? Yan. So nakikita dito the Aquarius is malalim mag-isip, 'di ba? Nakikita dito na before they react, 'di ba? Nag-iisip muna silang mabuti. So ibig sabihin nito mataas ang placement ng Mercury sa mga Aquarius, okay? Matatalino, okay? So they have a very, very soft, soothing voice. Diba? Yan. So, meron ditong tinatawag na kasi narinig ang the Mars, diba? Sandali lang ha. Okay. Pagkaguho ng kanilang pangarap. Pagkaguho ng kanilang itinayo, ibinuild, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, kung ano man ito, kung ito may from the past recently, okay? Magkakaroon uli ito ng tinatawag na structure, di ba? Yan. Mabubuo uli. Okay? Yan. Saan man ito, di ba? Maybe about yourself, about your career, a relationship, family, person, marriage, siblings, di ba? Trauma. Ibig sabihin nito, kung itong taong ito ay nakaka-experience ng trauma, di ba? Maalis din ito. It's like tinatawag na it needs time, di ba? As the days, months, years go by, maalis din ito. Trauma, magkakaroon ng healing. Okay? So, meron dito ang tinatawag na pagtatapos at bagong yugto, bagong pace, bagong cycle sa buhay ninyo. Okay? Yan. So, it's like tinatawag kung halimbawa may mga nasira na dito, relationship man ito, career man, di ba? Kung saan mang areas sa buhay nyo itong tinatawag na Mars relationship. Ibig sabihin nito, huwag nyo nang panghinayangan, di ba? Dahil kaya ito'y pinahintulutan nangyari, okay? Kaya ito'y nangyari dahil pinahintulutan ng langit na ito'y mangyari sapagkat merong naghihintay na mas maganda sa inyo. Let's see, saang area sa buhay niya, Aquarius. Okay. So, meron po ditong celebration, ha? Ibig sabihin nito yung tinatawag na achievements. Blessings, di ba? Sabihin na nating achievement sa pag-aaral, achievement sa career, sa trabaho, di ba? Maaaring ito yung tinatawag na migration, pwede rin ito migration, okay? Mga nilalakad sa embassy, di ba? Friendship, meron ditong celebration, makikita-kita. Friendship, family, di ba? Siblings, parents, di ba? Very, very blessings. Yan ha. So kung may mga samaan ng loob, away, di ba? Adversary, whatever is this. Ibig sabihin nito, magkakaroon ng tinatawag kapatawaran. Ito yung tinatawag a time for forgiveness. Okay? The Three of Cups to the Temperance. Yan ha. Let's see. Narito ang tinatawag na the Six of Pentacles, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na meron ditong, it's like a donation, di ba? Maaring sabihin na nating merong
ibibigay, it's like turning over. Yan na. May tatanggap. Yan. Maybe your parents, maaring sabihin na nating will and testament, properties, di ba? Yan. So, nakikita mo ang The Aquarius, ito. Yan ha. Napaka maawain, di ba? Ang puso niya is, so, napaka, ano ng puso niya, okay? Napaka maawain. Hindi niya matiis, di ba? Halimbawa, kapatid niya, asawa niya, family niya, kahit friends, kung sino man tao, di ba? Hindi niya matiis. Yan, oh. It's like may puso para sa mga mahihirap, di ba? So, okay. So, meron ditong the Five of Swords, di ba? Ibig sabihin ng the Five of Swords na ito, this person is tinatawag na meron siyang laban, okay, sa buhay. Nakikipaglaban siya sa sarili niyang demon, di ba? Kahinaan. Yan ha. Kung sino man ito. Yan, maybe sabihin na natin kaibigan mo, kapatid mo, mga pinsan mo, relatives related sa inyo, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, pwede rin kayo, di ba? It's like, mas gusto mo, okay, na tahimik ang buhay mo kaysa sa makisama sa mga tao or mga friends na hindi ka pakipakinabang, di ba? It's like, you win and you win and magkakaroon ng win and losses. Diba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na nanalo ka, diba? Na-insist mo. It's like na-insist mo ang gusto mo. Pero it's nagkaroon ng tinatawag ending of a relationship. Diba? So, maaaring sabihin na natin maybe it has something to do about halimbawa sa larangan ng pag-ibig, ng marriage, di ba? Maaari pwede rin sa trabaho, di ba? It's more about tinatawag na kung ano ang pinaniniwalaan mo, di ba? Kung ano pinaninindigan mo, okay? Na salita mo, na action mo, di ba? Pero ito'y tinatawag na pagkawala naman ng suporta, di ba? Pagkawala ng tao, di ba? Nanalo ka. It's like you win but you lose relationship, di ba? Pwedeng friends sa trabaho, a marriage, di ba? Family. Yan ha. Kasi ang nakikita ko dito alam mo, di ba? May ipinaglalaban kayo, di ba? It's like tinatawag, wala akong pakialam kung mawala sila sa buhay ko. Basta pinaninindigan ko ang sinabi ko. Pinaninindigan ko ang alam ko at tama, di ba? So, narito ang tinatawag na the justice, di ba? Whatever is this, ibig sabihin nito, yung tinatawag na ano itong the justice na ito? Maybe sabihin natin may mga adversary, di ba? May mga kalaban kayo, kung halimbawa you're in a politics, di ba? In a business, di ba? Sa trabaho, sa family, di ba? Haharap sa korte. Maybe sabihin na natin baka ito'y a marriage, di ba? Ibig sabihin nito, i-dissolve ang marriage, di ba? Or maaring sa trabaho, magbe-break ng contract, di ba? Yan. Or maaring sabihin na natin sa studies, di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag, baka idadrop na ang schooling niya, di ba? So maaring for some of you here, ibig sabihin nito yung tinatawag ending of a sentence. Tapos na ang sentensya, okay? Maaring this person is lalaya na. Maaring sabihin na natin na sentensyahan siyang makulong, di ba? So doon, ibig sabihin doon sa kulungan, na-realize niya ang kanyang pagkakamali, di ba? Yan, pinagsisihan na niya. And ready na siya for a new, ibig sabihin nito, pagharap sa mundo, okay?
Yan. So whatever is this is like tinatawag, you will be judged, okay? You will be judged. Maybe it has something to do about your action, about your words, di ba? You will be judged, okay? So, and you are hoping. Ibig sabihin nito na sana pumanig sa iyo ang hustisya, di ba? Maybe you need to defend yourself, di ba? Yan. Maybe there is someone here, tinatawag na nagbago na sila and they want to approach you. Maaari, they want to come to you. Ibig sabihin nito yung tinatawag na kailangan ng balanse. Okay? It's like tinatawag na pakinggan mo rin sila. Di ba? Yan. Give time. You have to give time na mapakinggan din ang side nila. Okay? Yan. So, narito ang tinatawag the King of Wands. Di ba? So, ano ibig sabihin ng the King of Wands? A person with authority. Okay? Pag sinabi mong the King of Wands, pwedeng mga sangay, okay, ng gobyerno, sangay ng institution, sangay ng isang organization, di ba? Sangay ng mga sundalo, militar. Kung sino ito, ha? Okay. Sangay ng, halimbawa, representative, halimbawa, abogado, representative ng isang bansa, di ba? So, maaaring sabi na natin meron ditong person with authority, pero very, very corrupt, okay? Maybe you are dealing with a person, to this person with authority, na nakikita mong very, very narcissist, di ba? Tinatawag na corrupt ang pag-iisip, di ba? So maybe it has something to do about a country too. Maybe halimbawa yung bansa kung saan kayo naroon o yung bansa na pupuntahan ninyo is ruled by a corrupt politicians, di ba? Leadership. Yan, ha? Pwede din ito sa airlines, di ba? Yan. So mag-iingat kayo kung sasakay kayo sa aeroplano, ha? Okay. Baka kayo manakawan, ha? Okay. So naririto ang tinatawag the Seven of Pentacles, di ba? So ibig sabihin nito, yung tinatawag, it's about your image, di ba? It's about your name, okay? Bumabango. It's like bumabango, di ba? Ang iyong image, ang iyong pangalan, ang iyong pagkatao, bumabango, okay? Bakit? Yan, ha? Bumabango. Maaring mabango ang iyong image sa mga taong tinutulungan ninyo. Okay? Mabango ang iyong image sa mga kapatid mo, sa mga pamangkin mo, sa magulang mo, sa asawa mo, sa mga friends ninyo. Di ba? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na it's like kasi meron ditong the justice, di ba? So itong the justice na ito is ruled by Libra. Mabango, di ba? So ibig sabihin nito yung tinatawag na they like your opinion. They like your pananalita because hindi kayo bias ba yun, di ba? Hindi kayo one-sided, di ba? So dito nakikita yung tinatawag na pagiging ninyo, 'di ba? It's like pagbibigay ng hustisya, very balanced, 'di ba? Yan, no? Mabango, kaya mabango kayo. 'Di ba? Maybe that's your profession, 'di ba? Yan. So ibig sabihin nito, aani ka, you are well respected. Kaya ito'y the King of Wands, 'di ba? Well respected, well looked up, 'di ba? Yan. Kasi dito it's like ayaw mong merong sinasagasaan, ayaw mong merong naaapi, 'di ba? Yan. Pero dito hindi ibig sabihin na doon ka lang sa mga mahirap, 'di ba?
ibig sabihin nito yung tinatawag balance lang, 'di ba? Ang iyong tinatawag na how you see everything. Paano mo i-judge, 'di ba? Paano kaya the hermit? Paano mo i-judge ang tao, 'di ba? Yan. So maganda ha. Ibig sabihin nito hindi ka one-sided, hindi ka biased, 'di ba? So, whatever is this, narito ang tinatawag the Knight of Pentacles. Okay? Meron kayong tinatawag na pinaplano, di ba? Ano yan? Nagpaplano kayong mag-invest sa negosyo, may bibiling ka bang properties, di ba? Meron bang tinatawag na pag-iipon ng pera, pagta-travel, o lilipat ka ng trabaho, o tinatawag na maybe it has something to do about health, di ba? Maaring you are very very tired of your work, di ba? Yan. So ibig sabihin nito, maybe you want to branch out, di ba? Maybe you want to go for a holiday, papahinga dahil pagod ka na, okay? So naririto ang tinatawag the Page of Cups, okay? So it's about holidays. It's about tinatawag na maaring for some of you here, pagod ang pag-iisip. Diba? Yan. Maybe for some of you here, your health needs attention. Diba? Maybe for some of you here, yung tinatawag na there is a problem in the family. Diba? Maybe losses. Diba? Yan. Losses ng health, losses ng pera, losses ng business. Diba? Yan. Losses sa halimbawa losses sa maaring you're a politician, losses, di ba? So for some of you here, yung tinatawag na katahimikan, maybe you need a katahimikan ng pag-iisip, di ba? Maybe a celebration, di ba? Yan. It's like tinatawag self pampering, okay? Yan. Maybe you are thinking gusto mo munang mamahinga, di ba? Maaari. You are thinking of a holiday in a tropical country, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag the Wheel of Fortune, di ba? Yan o. Ibig sabihin nitong the Wheel of Fortune na ito, may dala ito sa inyo tinatawag na, di ba? Anong tawag dito? Kaunlaran, di ba? Tinatawag na pamimera. Okay? Blessings. Yan o. The Wheel of Fortune, ha? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na, let's say, sabihin natin there is a relationship, okay? Na ibig sabihin itong relationship na ito is about to collapse, di ba? Malapit nang mag-collapse. Unrepairable. Pero, ayan, kita mo, marirepair, di ba? Maybe a business, trabaho, your health, your relationship with your person, family, di ba? Yan mare-restore, di ba? Yan Maybe sabihin na nating meron ditong from the past, di ba? Babalikan kasi narito kayo nagpaplano. Maybe i-rebuild mo ito, di ba? Kukumpuniin, sabihin natin, teka, may lumang bahay, gagawin natin itong apartment, di ba? For renovation, di ba? For a business expansion, diba? Yan. So, it has something to do about relationship, let's say, with your friends, with your kolegas, kin, ibig sabihin nito, relatives, cousins, diba? Mabubuo. Yan na. It's like mabubuo, diba? Yan. Kumbaga dito magkakaroon ng malaking celebration, diba? Yan It's a manifesting, ha? Manifesting. So, naririto yung tinatawag kindness, okay? Kindness of your heart. Maaari ito tinatawag sharing, okay? Yan. So, whatever is this you are hoping and praying, di ba? Magkakaroon ng tinatawag na tagumpay. Yan na. So, back up ka ng the Wheel of Fortune, di ba? Kung ano man itong, let's say, nasira man itong relationship na ito or is about to yung tinatawag na mag-explode sa sabog, okay? Ibig sabihin nito mapipigilan, di ba? Mapipigilan, okay? Mare-restore. So pag sinabi mong tinatawag na the Wheel of Fortune, di ba? Mare-restore ang faith, di ba?
Mare-restore ang trust, di ba? Mare-restore ang love, di ba? Mare-restore ang ang tinatawag na old wounds, magkakaroon ng healing, di ba? Magkakaroon ng tinatawag pagtatapos. Yan ha. Kaya dito narito ang tinatawag the world, di ba? Yan. To the tinatawag na the full, di ba? It's like deleted, wala na. So it's more about pagharap. Kaya nga the wheel of fortune, di ba? Yan. So ibig sabihin nito, alisin na. Kung may mga galit, kaaway, di ba? Alisin na. Okay? Kumbaga dito, it's like tinatawag, let's start from the beginning. Di ba? Yan. So that's it I see for you. Whatever is this, ibig sabihin nito, meron kayong mga pinaplano. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag tagumpay sa inyong career, sa health, a marriage, okay? Old wounds, di ba? Mga kaaway, mga taong magbabalikan, di ba? Yan. So, it's more about, narito ang tinatawag the hermit, okay? Tinatawag na matalinong pag-iisip, matalinong pagdidesisyon, okay? So, ibig sabihin nito ang tinatawag the world and the wheel of fortune, di ba? Ibig sabihin nito, maaring for some of you here, it has something to do about migration, okay? Transfer, a new house, a new career, a new relationship, haharap kayo, di ba? It's like, ito na, di ba? A new era, okay? A new pace, an end of a cycle, di ba? Tatapos na ang tinatawag na paghihirap. Yan ha.